Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Ito yung pang 12 days ng protesta sa Iran kung saan napakarami na pala ang na-deadball. Kawawa naman, 'di ba? Ang mga tao ay gusto lamang ng magandang buhay, magandang pagdadala ng presidente, pero ito hindi binigay ng kanilang Supreme Leader. Bagkos pinagbabaril sila ng mga military ng Supreme Leader. Kasi order din ng Supreme Leader na tirahin yung mga protestor. Kaya si Donald Trump as a Christian ay nagbabala na kapag dadami pa ang ma-deadball na mga nagprotesta dyan ay gagawa ng intervention ang Amerika. Kaya dapat lang, di ba? Kasi mga tao yan wala namang ibang magipaglaban sa Iran kundi Amerika lang talaga ang matapang. Kasi kawawa Mantakin nyo ito kasi yung pinakadahilan yan. Ang real, yan yung currency ng Iran, ay ang value ng real sa dollar. Ang isang dolyar lang ay 1.4 million real na ngayon. Sobrang pagbulusok, wala ng value ang pera ng Iran. Sa Pilipinas ay 58 pa, di ba? Isang dolyar, 58 pesos. Pero sa Iran, isang dolyar ay 1.4 million real, 1.4 million mga kababayan. Kaya kung tayo ang nasa sapatos ng mga ito, ng mga Iranian, siyempre, lalabas tayo sa daan. Di ba, paano pa tayo mabuhay niyan? Isang dolyar ay 1.4 trillion. Ang halaga mga export naman ng mga pagkain dyan sa Iran Kaya wala na silang makakain. Sino ba bang kakainin nila? Meron ngang kasabihan na the poor will eat the rich. The poor daw ay kakainin ang mayayaman. Yan ang gawin nila sa kay Kamini. Kasi yun ang papahirap sa kanila. Grabe naman na diktador yan. Si Kamini yung matanda, Ayatollah. Kaya ito grabe na talaga Atin na panoorin ang video courtesy ni Palki Sharma. We have entered the 12th day of the uprising, and the situation in Iran has officially spiraled out of control. We are no longer just seeing chants in the street. We are seeing police stations under Ayan, attack, so grabe pala. commanders Talagang gunned down lumalaban in na ang broad mga daylight, sibilyan. and Mga sibilyan, pinapasok ng mga military headquarters. At mayroong mga baril yung iba. Kasi ang baril doon ay mabibili lang kahit saan Kaya ito'y uprising talaga. Lahat ng tao, lahat ng probinsya daw sa Iran ay nag-uprising. Hindi lang isang probinsya, hindi lang isang syudad, lahat na. Kasi nga, ang tubig doon ay imported, di ba? Pinaka-problema ng Iran, wala silang sariling dam ng tubig. Tuyo na. Tuyot. At anong ginagawa ng kanilang Supreme Leader? Ang ginagawa ay nagpapayaman at gumagawa ng napakaraming nuclear missiles at mga ICBMs missiles para girahin ang Amerika, para tunawin nila ang Amerika. Ang pera ay ginagamit sa armas. Ayan ang madaling shortcut na salita. At hindi binibigay sa mamamayan, which is ang mamamayan ang nagbigay ng pera sa gobyerno, pero ang gobyerno nila ginagasto sa armas para daw anuhin nila ang Amerika, itong kalabanin at magiging superpower ang Iran. Napaka na mentality yan. Napaka demonyo. Yung mga tao ang nag-produce ng pera tapos ganun ang ginagawa. Pinagbabaril pa, di ba? Kaya kahit ako'y Superman, kung ako'y nagiging Superman, lilipad ako papunta sa Iran at kukunin ko yang si Ayatollah Khamenei. Di ba? At ilipad ko doon sa moon, sa buwan, at iwanan ko doon sa buwan na mag-isa. Yun ang gagawin ko. Kayo mga kababayan, kung kayo si Superman, anong gagawin nyo kay Ayatollah?
nababasa kong iniisip nyo, ilaglag nyo sa galing sa pinakamataas na bundok eh. Ilipat nyo tapos ilaglag nyo eh. Ilaglag nyo eh. Magiging pag, tama sa lupa, anak ko, splat parang kamatis. Napaka grabe nangyayari. Merong pang babae na sinuntok yata dito, duguan. Dito sa video na to. Okay, patuloy tayo sa panonood ng video. Courtesy pala ito ng Business Basics Channel. The flags burning in the city square. Ayan na oh. As the Ayatollah prepares to pull the plug on the internet, the US has sent a clear signal. Stop the killing or we will stop you. Here's the latest from the ground. More and more cities are joining in on the revolution. Over the last 24 hours, there's been a notable increase in protests that are happening across the country and the size of the protests So, that are ito. happening. A clip that's now going viral on Iranian social media, you can see a female protester with a bloodied face Ayan oh. chanting that she's not afraid anymore. Take a look. Okay, Clips like so these are just bringing na-blurred more and pero more merong isang people video to the niya na streets. malinaw. Yung kanyang bunganga ay natamaan yata ng natamaan ng mga gwardiya ni Kamini. Well, itong signs na ito kung saan lahat ng tao ay lumabas na sa lahat ng probinsya ng Iran, yan na talaga yung sign na hindi na matitiis ng mga tao ang nangyayari sa kanila. Ang mahal-mahal ng tubig, wala na silang iniinom. Isang araw, 3 baso na lang nainom nila. Ang mahal-mahal kasi $1 is 1.4 million reals. Million na hindi thousand. Million. Kaya isang bag na real ay equivalent to $1. Ang $1 ay 58 pesos lang eh. Di ba ibig sabihin, pupunta tayo sa Iran at magdala tayo ng kahit $100 lang ay pwede na nating bilhin yung mga binibenta doon ng mga babae, di ba? Pwede na nating bilhin sila kasi mga mahal yan. Yung $100 mo ay ilan na ba yan? Times 1.4 million. Ang laki-laki na eh. Grabe naman na nangyayari yan sa... Ngayon ko lang narinig na ang dolyar ay 1.4 million sa isang bansa. Ang value. Grabe naman. Kaya dapat na talaga diyan reforma na yan. Hindi na dapat palawigin pa yung na yan na panggobyerno kasi walang binibigay na maganda sa mamamayan. Gira ng gira lang nasa isip eh. Binumba na nga ni Donald Trump ngayon. Ngayon, nag-imbento na naman pa ulit-ulit ng nuclear bomb ang Iran. Kaya nauubos ang pera nila sa mga bomba, sa pagbabayad ng mga scientist, pagbili ng mga materyales sa bomba, pero ang mga mamamayan ay gutom na gutom. At napabayaan nila ang kanilang ekonomiya, bagsak na. Grabe. Okay, tapusin natin ang video. Ayan. They realize that it's time for a change. And there's also something that's unique about these protests compared to the previous ones that have happened in the country. You see, this one is more decentralized and geographically dispersed. More and more small towns and cities are doing most of the work, and that makes it difficult for the regime to control it. And as the size Ayan, of so the meron nga protests balita grow na every ready single na day, si it Kamini, becomes dangerous for Ayatollah the na dictatorship. lilipad papuntang Rusya kasi tanggapin siya doon sa China, amigdat sa Rusya. Iwan ko lang sa China, yung si Ali Khamenei, Ayatollah. Matanda na pero demonyo pa rin, di ba, mga kababayan? Grabe naman, 1.4 million reals is equivalent to $1 only in Iran. Wala nang ibang lugar eh. Kahit sa India, mahirap na bansa ang India pero hindi ganun kalaki ang value ng dolyar. Sa atin sa Pilipinas, third world country tayo pero 58 pesos lang ang isang dolyar. Pero sa Iran, 1.4 million real ang isang dolyar.
Grabe. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Tama ba ang ginagawang pagprotesta ng buong mamamayan ng Iran? Paki-comment na lang sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. Maraming salamat. See you on our next video. At sa mga bagong bisita, huwag kalimutang mag-subscribe. Napakalaking tulong para lalago ang ating channel. Hanggang sa muli. Paalam.